tatanong ko lang sa lahat ha, sino ba dito sino mga bata dito, nung bata tayo, nabully sa eskwelahan? Pakitaas ang kamay. Sino nabully? Sige. Kayo hindi? Pati si Makmak. Hanggang ngayon, binubuli ka? Sige. Kahapon, pinag-usapan natin yung bully. No? Ngayon, may dalawang bully si James and John. Sabi niya, pagpaulan tayo ng ng apoy sa langit, di ba? Kasi may power. So, kahapon, kinakwento natin, mga tungkol sa mga nabully. Bakit ba, di ba? You will see greater things. Kinukwento ko kahapon na meron isang eskwelahan para sa mga binubuli, those who are weak. Yung X-Men na kinakwento ko sa inyo kahapon. No? Do not worry about all this weakness. Kaya ka nabully kasi niloko ka. Do not worry. Your weakness can become your strength. If you put it in God's hands. Hopefully, yung kahinaan na yan, kaya ka nabully, will challenge you to become better. And this weakness will be your strength. So do not worry about the weakness. It will hopefully move us to become better. So do not worry. It is all part of God's plan. We pray for bullies. Nakakainis naman yung mga bully, no? Pero may nangyari siguro sa mga bully kadalasan kasi yung mga magulang, ginugulpe, yung mga bata, nilalagay sa sako yung mga bata. Kaya pag gusto makagalit sa mundo, kaya nambubuli ng iba, no? Hindi naman lahat, pero minsan ganyan. So we pray for bullies and we pray for those who are being bullied. Today, we hear the story of James and John. They have power eh. Imagine, sabihin mo, Lord, magpaulan tayo ng apoy. Imagine, ha? Imagine the power given to the apostles. But anyway, Jesus said, kasi ayaw padaanin si Jesus sa Samaria. Ayaw siya padaanin kasi yung kanyang pupuntahan Jerusalem. Makaaway yung mga Samaritano at mga Hudyo. Kaya dumaan lang ayaw eh. May mga bagay-bagay nangyayari sa ating buhay, pwede na palampasin. Hindi mo kailangan patulan. Makakalbo ka lang pag pinatulan mo yan. Huwag mo na patulan yung mga bagay-bagay na yan. No? There are some things not worth fighting about. Palampasin mo lang yan. Maliit na bagay lang naman. Pero minsan pinalalaki natin. No? Isang maliit na bagay, pinalalaki natin. Let us not make it a problem. Si Jesus, ayaw siya padaanin kasi sa away nila, hindi niya pinatulan. Sabi niya, magharap tayo ng ibang paraan. Maraming paraan. Hindi lang isa naman ang paraan eh. Maraming paraan. Do not allow our lives to be ruined. Mag-away-away. Naku, baka mamatay ka pa sa maliit na bagay na yan. No? Naalala ko, may mga away-away eh. Kunyari sa mga sasakyan, di ba? May bumusina sa'yo, di ba? Naku, suntukan na. Baka mamaya may baril na, mabaril ka pa. So dahil sa isang nagkatinginan lang, patayan na. Ang tatapang. Mga sons of thunder, ang tawag kay James and John. Hotheads, mga bullies. Sige, suntukan na. Puros away ang gusto, no? So, hindi naman kailangan patulan lahat yan, no? Ngitian mo lang, okay lang, no? Meron nga may laging, I think you've seen it, may isang babae, no? Nakupo siya, matanda, nasa bus, may dumating na isang balaga, daming dala, no? Untog lahat sa mga tama sa lahat, no? Lalo na yung kanyang katabing matanda, no? Talagang, tapos wala siyang pake. Tapos tinatanong ng ibang tao, ma'am, yun sa matanda, no? Bakit hinahayaan mo ganyan? Sabi niya, maiksi lang naman yung bahay, bababa na ako dyan eh. Bakit ko papapatulan niya? Ang awahin ko yan, di ba? Life is short. Huwag mo na patulan.
Napakaraming bagay na dapat natin wag patulan. It is not worth it. Ma-high blood ka lang, makakalbo ka lang, wag mo nang patulan. And today we are reminded of that beautifully in the gospel today. We ask the good Lord to help us. No? The first reading speaks about people who were trying to seek the Lord. Our saint today is Saint Jerome. Siya yung nagsabi, if I'm not mistaken, siya yung nagsabi, ignorance of Scripture is ignorance of God. If you try to seek Him through sacred Scripture, you will be rewarded. If you know Scripture, you will know the power of God. Not the power of the bullies, but the power of God. Of love, of compassion. Search Scripture, and then you will see God. It is very, very important. So today, as we honor Saint Jerome, we thank God for this wonderful reminders today of trying to seek God. Saint Jerome was in a cave for 30 years translating the original Aramaic into Latin. And for the longest time, everything was Latin. No? Yung Vatican II lang nilagay na sa iba-ibang lengguwahe. But for all the time before, it was always in Latin. Everything was in Latin. Ewan ko lang sa atin kung may naabutan yung mga Latin masses, nakatalikod lahat yung mga tao nung panahon na yan. That is why we honor our wonderful Saint Jerome today. We thank God for him as we ask for his intercession.